Tapos, Boulevard, nag-reach out kami. Operation, clearing. Lahat, homeless, street dweller, solvent boys, lahat na. Illegal structures, lahat. Ano tayong deployment dito? Kaya lang, siyempre minsan, hindi lang din naman po kasi iisa ang sitwasyon. So, nagkataon lang po na yung time na yon, hindi ko naman sinasabing dinidepasa ako sila. Kaya nga po, ang sinasabi po ni Sir kanina is yung sa mga parents po natin sa barangay, pagtutulungan po natin to. Yun lang naman po sa amin. May kasama kami dito, magtutulungan tayo. Para at least kahit pa paano, kung makukontrol natin yung situation dito, mas marami pa kami matutulungan din ng iba. Para at least kahit pa paano, yung ibang nangangailangan din, matulungan pa rin natin. Ngayon, pag magsisimula tayo sa sarili natin at sa sarili natin bahay, susunod ang eskwelahan. Pagsunod sa eskwelahan, hanggang sa daan po, magiging maayos po ang lahat. Yun lang naman po sa akin. Basta huwag po kayo mag-alala, meron kaming ipapadala mga pulis dito. Yun po. Especially on the hours ng paglabas ng mga estudyante. Para sa akin po, yun lang po. Thank you po. Magandang hapon po sa ating kagalang-galang Director J. De La Fuente, Colonel, salamat po. Sa ating mga chairman, SPPA po, sa ating supervisor na nandito, at sa mga kawani po ng MSW, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kaninang umaga po ay nag-imbal nga po kami ng balitang ito na pumutok sa social media na kinasasamputan ng aming mga mag-aaral. And then, after po namin malaman ito, nagsagawa po kagad kami ng fact-finding investigation para patugunan natin sino yung mga involved dito sa ating insidente. Knowingly, ang involved po rito ay dalawang babaeng estudyante. Opo, grade 8 students po, no? Pero syempre, hindi po natin pangangalanan. Madaling salita, minor de edad po ang mga ito. During the fact-finding investigation po, napag-alaman po natin na ang sanhi po ng kanilang hindi pagkakaunawaan ay simpleng asar. Ito po ay kabalintunaan doon sa nasa social media na riot ang naganap. Yung mga nakikita po natin sa paligid ay hindi po riot. Ito po yung mga kaklase, yung mga schoolmate na nandoon lamang po sa paligid at nagmimeron sila habang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan itong dalawa nating estudyante. Kanina po ay naipatawag na rin natin yung guardian ng mga magulang ng mga batang ito. Sadly, wala pong biological parents sa mga batang ito. You know, nakakalungkot po, no? Ang isa po kasama niya yung ate, pero hindi naman minor de edad, kaya pinayagan nating umupo, no, sa CTC. Ang isa naman po ay walang tunay na magulang. Meron lang siyang stepmother po siya, na yun yung gumaganap na guardian niya. Madaling salita, meron din problema pagdating sa pamilya itong mga batang ito. Kung kaya nagre-resort sila sa ganitong klase na behavior. Okay? Sa loob po ng paaralan, makakaasa po kayo na secured ang ating mga estudyante. Unang-una po, katuwang natin ang SPPA dito, at ang barangay po, at ang pulis po. Medyo nakakalungkot nga po, no? Yun nandoon sa nag-viral na video, parang ang hinahanap nila yung police visibility at barangay visibility. Ito po ay hindi totoo. Lagi po kami nakakakita ng augmentation ng police po dito sa may Dali, sa tapat po ng Dali. Dito rin po, may malapit nga pong subcompact dito sa may Abukay State. Di ba po? Kaya, paano pong hindi magkakaroon ng police visibility? Meron po police visibility at may barangay visibility po during the dismissal. Sa pakikipagtulungan po natin, no, sa ating barangay, ni Chairman Sebastian, lagi kong kinakalapon si Chairman pag-uwian. Ako mismo, personal na pumupunta po ako dun sa barangay hall para humingi po lagi ng tulong sa augmentation ng barangay tanod. Ang SPPA po natin, halos buong araw po, naririto po yung mga yan. Nagsasalit-salit po sila ng kanilang duty para po magkaroon ng force multiplier, lalo na sa oras ng uwian. Okay? Sa part po ng school, nag-i-strengthen din po kami, no?
po tayong mga metal detector na kapag pasok ng mga bata ay tinitignan natin yung kanilang mga bag. Nag-i-inspect tayo ng mga bag. Tumutulong po sa atin yung ating mga bata naman, no? Kasi mas maganda, bata po yung ginagamit natin kapag nag-i-inspect ng mga bag na to para wala po tayong ma-violate na child abuse kung meron mang hindi maganda mangyari, no? So, meron po tayong mga force multiplier dito sa school, yung ating mga CAP, yung ating Boy Scout. Katuwang po natin itong mga estudyante na ito doon po sa pagpapanatili rin ng ating kaayusan sa loob. Ang mga department head, ang head teachers po natin, round the clock po ang rubing namin dito sa pag-iikot. Sa madaling salita, kapag nasa loob po ng paaralan, mapapanatili po namin yung security. Ang nagiging problema po namin, yung paglabas. Systematic po ang ating labasan. Ang pasok po natin ay dito sa Hermosa Street. Ang labas po ng estudyante natin ay dito sa Monabe Street. Sa madaling salita, kahit magsabay po yung pasok at uwi, yung first shift at second shift, hindi po sila nagkakasalubong. Dahil po iba ang entrance gate at exit gate ng ating mga estudyante. Sa gabi po, ang exit gate din natin, itong Monabe Street po. Unang-una, tahimik po kasi dito dahil may simbahan. Yung mga estudyante natin, pag nakakita ng simbahan, nahihiya rin naman sila gumawa po ng hindi maganda. Kaya kung papansin natin, saan po sila pumupunta? Doon, papunta po sa Limay. Bihira po tayong maka-enkwentro po ng insidente dito sa Monabe Street. Doon po sila sa Limay na pupunta. Umiikot po sila kasi alam po nila, may nakamatsyag pa sa kanila along the area. Pag medyo lumayo na po ito, doon po sila nakakaisip ng yung mga simpleng asahan nila na uuwi sa physical. Pero syempre bilang paaralan, hindi po natin hahayaan, hindi natin pahihintulutan po na mangyari ang mga bagay na ito. Una-una, bata po ito Pinagkatiwala ito sa loob ng paaralan. Ang trabaho ng paaralan, turuan, pangalagaan ang mga estudyante. Okay? Bilang po tugon sa pangyayari, ang paaralan po ay magsasagawa ng student meeting bukas na bukas po. Meron na po kami nakalatag na schedule. Iwalay po ang meeting sa babaeng mga estudyante at mga lalaki. Okay? Kung mapapansin po natin, ang karamihan po ng insidente, mas nai-involve po ngayon mga babaeng estudyante natin. So, yung tapang ng mga estudyante po natin ngayon ay natatapatan na yung tapang ng mga sinaunang kalalakihan natin na hawakan mo yung tenga, yung mga simpleng, yun, ganun po, no? Kung titingnan natin layman's term doon sa panahon natin, hawakan mo nga yung tenga, kung matapang ka, ganun po nagsisimula. Ang masakit po dito kasi may social media tayo na nakamatsyag sa atin. No? Hindi lang po dalawa ang mata na nakamatsyag sa atin. Kundi lahat po ng cellphone ay pwedeng maging mata natin sa kung ano yung mga insidenteng nangyayari. Okay? So, malinaw po yan na bukas po ay magsasagawa po kami ng meeting sa mga bata. Hiwalay ang lalaki, hiwalay ang babae. Para maipaalala po sa kanila yung mga tagubili ni Director Jay po, no? Na ang mga estudyante natin ngayon ay diretso sa Boys Town kung makakakumit sila ng hindi magandang gawain. Sa hanay naman po ng SPTA, naririto po ang ating SPTA President, Vice President, Kagawad po, no? Na miyembro rin po ng Manila Federation. Makakatulong po sa atin si SPTA President po para ipakalat din po no, sa federation mismo ng buong Manila Association ng SPTA na ito na po yung dapat na gawin ng proseso natin. Sa side po ng paaralan, just to mind you po, kami po ay gumagawa ng incident report kahit naganap po ito after class na. Basta ang involved po ay estudyante namin, hindi po kami tatakas doon, kailangan namin gawan yun ng incident report. After the incident report, ipinapasa po namin ito sa Division Office ng Manila. Meron po tayong tinatawag doon na LRPO, Learners Right Protection Office. Okay? So meron po tayong mga abogado ron na sila po yung nagdi-determine ng mga insidente na ito at nagkakaroon po ito ng hearing din sa side naman po ng DepEd. So may hearing din po nagaganap ito, no? Una, may clarification meeting. Okay? Pangalawa po ay nagkakaroon po ng ibang patawag pa kung gaano po kabigat yung nagiging kaso ng mga estudyante natin. After po ma-determine ito through LRPO, nagsasubmit din po kami ng copy nito sa MSW. Kasi po ang MSW naman po ang katuwang natin para po
maibaba natin, no, yung tamang reinforcement sa mga nag-violate po na estudyante natin. Okay? Sa madaling salita po, kami po, ang paaralan po ay humihingi ulit ng tulong na kumakatok po kami sa inyo para po doon sa reinforcement pa po ng ating mga pwersa along the Calderon. Hindi lang po Calderon High School, pati yung Calderon Elementary, no? May elementary po tayong katabi. Nagkakataon lang na nakauwi na elementary kasi 6 o'clock sila eh. So kami po ay 7 o'clock kasi natapos ng second shift. So, may mga paaralan po tayong katabi rito, AC Herrera, Lapu-Lapu, Barrio Obrero. So hindi lang po kami, no, yung makakatamasa po ng magandang pangako po sa atin ng police visibility, barangay visibility pa, enforcement, at yung pag-check talaga po ng MSW along the area, pati po yung ibang mga paaralan nearby ay mapuproteksyonan po natin. Yun nga lang, kami lang po kasi yung high school sa area eh. Ang katabi po namin puro elementary po ito eh. So mga baby pa itong mga to. Pero syempre, hindi natin ina-underestimate yung kayang gawin ng mga bata dito, no? Marami na po silang kayang gawin ngayon. Ano pa po? Sa side naman po ng mga bata, SSLG, magkakaroon po kami ng awareness. Actually, nag-request po kami, isa po sa programa namin, Director Kernel, na magkaroon po sila ng seminar tungkol sa mga drug-related na mga cases. Nag-request po kami sa MPD po ng speaker po this month. Dahil gusto po namin ma-aware din yung mga bata doon sa mga hindi magagandang substance na pwede nilang i-take. Madali po silang maloko eh. Minor de edad eh. Madaling maloko, madali silang masway, madali pa pong makutok sa madaling salita no, itong mga estudyante natin. Kaya sa simpleng asaran, nauuwi sila sa pisikalan. Okay? So, ganun po, no? Sa side po ng paaralan, makakaasa po kayo na magpapa-strengthen din po kami ng aming integration in terms of security measures. Katuwang po ang ating SPTA, ang ating barangay, at ang ating kapulisan po. Maraming salamat po. So narinig po natin yung commitment po ng bawat opisina, no, patungkol po dito sa insidente kagabi. So, bawat opisina may kanya-kanya po silang mga plano at aasahan po natin kung ano po yung mga solusyon na ating itilatag sa inyo. Sa ngayon po, open po yung ating gitna para po sa inyong mga katanungan para po dito sa MPD, sa MDSW at sa school. Kung meron po tayong clarification, open po tayo sa ating mga client. Yes, sir. Bilang tanong po ma'am, kasi ang nangyari kagabi, medyo mahirap po yung sitwasyon namin. Although babae po kasi yung mga involved tsaka mga estudyante po. Yung mga ibang estudyante po, binibidyoan po kami. Huwag niyo pong hahawakan yan, kakasuhan namin kayo. Ano po dapat gawin namin? Kasi hindi po kami makagalaw eh, nakagalaw lang po kami. Although babae nga po kasi. Mahirap po kasi sa amin, sa apat namin. Parang barangay po. Barangay So, namin. ang clarification din po ni sir, sa part po nila, bilang kanan ng mga lalaki, mga babae daw po, yung concern. So siguro po, ito po, kasi sir po. Tama po yun. Kasi kahit ako sumasama ako sa reach out namin o rescue operation, clearing, alam niyo may pangyayari nga yan eh. Meron kami ni-rescue, yung sa Rose Boulevard, nag-reach out kami. Operation, clearing. Lahat, homeless, street dweller, solvent boys, lahat na. Illegal structures, lahat. Meron itong isa, talaga lalaki itsura. Lalaki talaga. Hindi kinakausap namin kasi nagbibideo eh. Digi-digi ba kami, nagbibideo siya. Eh, alam niyo naman sa atin, pagka nag-ooperate tayo, maraming pakalamero talaga eh. Wala na may mga video nilapitan namin. Di siyempre na kinakausap namin, eh, medyo siguro parang nagalit, nagwala eh, nagalit agad. Siguro emosyon niya, hindi na control. Siyempre, pinipigilan namin. Nung pinipigilan namin, sabi sa amin, huwag niyo ko hawakan ha, babae ako ha. Sabi mo, ano? Tomboy ko na. O, babae talaga. Ayun, tama siya ron. Mahirap mag-restrain ang lalaki sa babae. Kasi pag may video na yan, na videoan kayo, mali na kagad eh. Tsaka lalawak yun eh. Tayo nasa lugar, mapupunta tayo sa mali, no? Wala pa kayong mga tanong na babae?
May mga tanong kayo babae. Kahit so happen yung oras na yun, nasa Mulapig. Nangyari kasi. Dito? Oo. Nasa Mulapig babae. So nung nagra-radyo, hindi sila nagkakariligan. So binuhan ko sa babae. Tama si Sir Don. Yun lang advice natin. Alam naman ang kapulisan din natin yan. Ano mga barangay natin. Pagka babae ang hawakan natin, respect natin, dapat kapwa babae din. Maging maingat tayo. No? At siguro, kung may mga tanong tayong babae, may mga kagawad tayong babae, pakiusapan na rin natin, natulungan tayo. At doon naman sa ilalagay natin, mag-monitor tayo dito, babae naman ang ilalagay din natin. Babae. Yan, pag nilagay natin si Ma'am Chado, safe na safe tayo niya. Sir Jay, isolated lang naman yung babae. Ang matanasan po, puro lalaki lang ang problema. Kaya tayo, pero same case natin, Mulabe, and yung tanong ko, hinahati ko. Isa sa Mulabe, mga 5 dyan, mga 5 rin doon. Pero yung mga pulis natin, kasama rin natin eh. Okay. Nagkataon lang na. Nagkataon lang, kung minsan talaga yung mga magkakataon na gano'n eh. Pero, ano naman po yan eh, basta huwag lang po tayo magsasawa na tingnan ulit, balikan yung mga sitwasyon na gano'n. Ngayon, tama po yung tanong niya, kaya para mas klaro sa inyo, yung paghahamil ng babae, yung point of view ng isang social worker. Pakinggan natin, si Lindsay, social worker to eh. O, tama po yun ang sinasabi ni Sir. No, talagang dapat yung pag-handle po ng babae sa babae at yung lalaki sa lalaki. Siyempre, protektado po ng pag-asa mga babae, alam naman po natin yan, no? So, yun ang pinakikiusap po namin sa barangay, lalo na rin yung mga kalapit na barangay po ng eskwelahan, pagtulong-tulungan po natin. Kasi the school cannot do it alone. Diba po? Hindi rin magagawa ito lang din ng kapulisan. So kung tulong-tulong po tayo, nandito po ang social welfare, ang MPD, ang school, ang barangay. Siguro po yung insidente na ganyan, yung isolated case na yan, mas lalo pa po natin maiiwasan. So yun po. Meron pa po ba tayong tanong? Ay, si Sir. Ang concern ko lang po about dun sa mga sasakyan. Kasi kulang po yung pedestrian lane dun sa kabila sa may elementary. Isa pa po yun. Kasi para maiwasan din po natin yung mga disgrasya, yung mga sa mga magbilis na sasakyan. Kung maaari po sana mapalagyan ng pedestrian lane dun sa may elementary. Kasi ang totoo po yan, 2 po yan eh. Yung inano po yan, isa na lang po. Eh siyempre, nagkakaroon din po. Opo. Kasi nagkakaroon din po din yung mga incident na may mga estudyante na sasakasaan na po. Para sana po mapalagyan din po. Yun lang po. Sa may elementary po. Sa may imay sa harap lang po. Para yun lang po. Opo. Sa may, opo. O yung clarification po ni Sir, yung daan daw po, nakakain na rin po, imbis na nadaanan ng mga taong pedestrian na pagpaparkingan. So, imbis na daanan, Sir. So, siguro po, ito po ay pwede po isulat po natin sa MTPB, pwede na rin po ipahatid po ni Sir Jay po, kay na wag po magpapark. Then sa engineering po, kung mapapalagyan po natin ng po. Noted po yun. Sir, ito pa po. Sige po, hanggang nandito po ang ating mga heads po. Actually po, ang mga bata ngayon, marurunong na to eh. Ibig sabihin, alam nila kung paano umiwas sa mga nagbabantay sa kanila. Kaya po minsan, sir, nangyayari yung gulo, bigla punta yung Nabad Santos, papunta na ng Tamuting. Yan ang nagbabagawa ng bote ko. Kaya, minsan nga, napag-usapan namin ni Vice na susulat din kami sa kapulisan para magdagdag ng police visibility, bandang McDonald's naman. Kasi po, yung mga bata na yan, nagkakabulan ng nandun sa Tamuting. Yun po, saka dagdagan sana natin yung oras ng visibility. Minsan mga nagtatago lang yan eh. Pag wala na yung pulis na sila, ayun na, baguhan na yan. Actually sir, yung concern niyo po ay nasa meron tayong deployment actually. Dito tsaka doon sa McDonald's yung sabi natin. Meron po tayo dyan. Kaya lang, ang inaano ko dyan is katulad nga ng
Pag wala yung pulis, saka sila nag-ano. Okay. So, hindi ko naman po tinatanggihan yun na trabaho natin. It's just so happen na hindi kasi na pwedeng 12 hours or 24 hours na nasa isang lugar sila. Pero kayo mag-alala, baka tayo pala rin next week, may dagdag kami na tao, magdadagdag ako ng tao na Hermosa. Actually, dinagdagan ko na sila 3 days ago. I just so happen na yung gabi. Naipalagay ko sila sa gabi. So, pero pag dinagdag, meron kasi sila, may dinadownload kasi ang district. Ang schedule lang is next week, sabi nila. Basta pero pag may dinagdag sila sa amin, is definitely mauuna ang Hermosa na madadagdagan din ng tao. Para at least kahit pa paano, mas may kakalat ko pa sila. Doon naman kay Kuya, sa tanod ko natin, mapagpasensya niyo po, hindi naman yan ipinagbabawal na awatin niyo sila. May paraan lang po. Ingat lang po, lalo sa kamay. Ingat lang.